Continuing with our subject, this time we'll continue with points of intersection. So what are these points of intersection of two or more graphs? Sabi dito, the point of intersection is an ordered pair, tandaan nyo po, ordered pair that is a solution point to both graph. Ibig sabihin, solution siya sa isang graph at solution din po siya sa another graph. So kung mayroon dalawang graph na nag-intersect, ibig sabihin, ang point na ito ay solution set sa kanilang dalawa. Okay. So how do you find the intersection point of two graphs? The answer is very simple. This is the answer. Remember this. Set the two y values equal to each other and solve the equation. Simple as that. I-set lang po ang dalawang equation at isosolve. Okay. Siguro maintindihan nyo ito kapag nandito sa example. So, tingnan natin itong example 1 dito. Sabi dito sa example 1, find the intersection point or points, baka dalawa. Okay. Intersection point, hanapin daw natin. Okay, dalawa equation dito, y equals x cubed minus 3 and y equals x minus 1. So, ayon po itong sasabihin kaagad sa inyo na atin pong graph po dito ay isang quadratic at isang linear. Bakit ko alam kaagad yan? Tingnan nyo. Ang exponent po dito ay 2. So, ibig sabihin, ito po ay quadratic. Ang graph po nito ay parabola. At ito naman po, ang graph po nito ay line kasi siya po ay linear. Okay, exponent po ng x dito ay 1 lang siya. Okay, so sana na-imagine nyo kaagad yan. Anyway, before plotting that in the Cartesian plane, isolve po muna natin yung points of intersection ng dalawang graph na ito. Atin pong isa-set yung dalawang graph natin. Ang ating dalawang equation ay y equals x cubed minus 3 and y equals x minus 1. So, isa-set ko po silang dalawa. So, x squared minus 3 is equal to x minus 1. Yan po ating gagawin, di ba, no? Isa-set yung dalawang values na equal to each other and solve for the equation. So, isa-set ko sila sa isa't isa at isolve po natin ang x. So, this will be x squared minus x minus 3 plus 1 equals 0. Okay? And after that, combining like terms, meron ba? Meron. X squared minus x minus 2 na lang equals 0. Okay. Now, after that, ano po ating gagawin? Magpa-factor po tayo. So, ano po yung factors ng trinomial na ito? Pwede po nating i-factor ito ng x minus 2 and x plus 1. At isa-solve po natin ang x. So, ito yung una, x minus 2 equals to 0 and x plus 1 equals to 0. So, x here will be equal to 2 and x here will be equal to negative 1. Ibig sabihin, may dalawa na tayong solution dito ng x. X is equal to 2 and x is equal to negative 1. Okay. So, okay, ito na. Using the first equation, ng first equation po natin ay y equals x squared minus 3. Isolve po natin ang y kung ang x po ay, ang unang value ng x po ay 2. So, let x is equal to 2. Then, kung 2 po yung x natin, ano mangyayari sa value ng y? Then y will be equal to 2 squared minus 3 is equal to 4 minus 3 which is equal to 1. So, magkikreate po ito ng ordered pair na 2, 1. Another one. So, we let x is equal to negative 1. Ito po, pangalawang value ng x. Then y will be equal to 1 squared, negative 1 squared, okay, negative 1 squared minus 3. Equal to 1 minus 3 and equal to negative 2. The next ordered pair is negative 1, negative 2. Dalawang ordered pair natin. Yan po yung ating point of intersection. So, what if pareho kaya ang ating makukuha kapag gumamit tayo ng second equation? So, just in case lang, kapag itry natin, malay natin, no? So, if we'll be using the second equation, sige, using the second equation, ang second equation natin,
y equals x minus 1. Ito. Kung yan ang ginamit natin at i-let din po natin na ang x na equal to 2. So, if x is equal to 2, then ano po ang value ng y? Y will be equal to 2 minus 1. And this will equal to 1. So, ano po ang result nito? So, ang ordered pair po natin dito ay 2 at saka 1. Ito, 2 at saka 1. Okay? Another one, if x is equal to negative 1, then y is equal to what? Negative 1 minus 1, which is equal to negative 2. So, ang ordered pair po natin ay same as before, negative 1 and negative 2. See, ang point ko po dito kung bakit ko po ito pinakita sa inyo is, ibig kong sabihin, kahit saan dito sa dalawang equation na ginamit natin, at i-substitute nyo po dyan yung nasolve natin na values dito ng x sa kahit saan sa kanila, makakuha po tayo ng the same ordered pair. Pareho din po ang ating makukuha kahit saang equation ang ating gagamitin. Okay? So, dadagdag ko na lang dito sa baba. What if x is equal to 0? Kasi minsan ang mga graph po natin, akala natin ay nag-intersect lang sa ibang point. So, dadagdag ko na lang. So, what if x is equal to 0? Then y will be equal to what? 0 squared minus 3. And that is equal to negative 3. So, this is 0 and negative 3. Okay. What if y equals to 0? So, ang y naman daw ang 0. So, 0 is equal to x squared minus 3. And 3 is equal to x squared. Then, extract po natin ang square root. So, pag in-square root po natin ito lahat, ang mga mangyayari po ay square root of 3 is equal to x. Okay. Yan yung ating value. So, ang ating magiging value po dito ay square root of 3 and 0. Katandaan nyo po ito ha, dalawa po ito, positive at saka negative ang ating square root. Ngayon, ipa-plot na po natin yan sa graph. Ito na yung pinakamagandang inaantay natin. Saan kaya matatagpuan yan sa graph natin? Our intersection points are 2, 1, negative 1, and negative 2. Okay? At ang atin pong intercepts, so, dapat alam din po natin ito. Ang ating intercepts ay kung ang x ay 0, ito yun, ang y po natin ay negative 3. Okay. Pag ang y naman po natin ay 0, ang sagot po ay square root of 3 at saka negative square root of 3. So, yan po ang ating mahalagang ipa-plot dito sa ating Cartesian plane. Alright. Sige. Plot po natin yan. Saan po yung 2, 1? Ang 2, 1 po ay isusum po natin ng konti ha, para malaki. Sige. 2, 1. Okay. Nandito po yung 2, 1. Then, negative 1, negative 2, negative 1, negative 2. Yan na po yung ating point of intersection. Ang intercept naman po natin ay 0, negative 3. Okay. 0, negative 3. Ito. 0, negative 3. Ibig sabihin, y-intercept yon. Then, ang x-intercept is square root of 3. Ang square root of 3 po ay hindi po yan nakaabot ng 2. Kasi ang square root of 4 ay 2. So, approximately, magkakaroon po tayo ng saan banda yan? Dalawang positive. Ibig sabihin, nandito yan banda. Okay. Ito yung square root of 3, 0. At ang katimbang po yan sa kabila ay ito. Negative square root of 3, 0. Okay. So, i-sketch na natin yung ating graph. Ang isa po ay parabola. Okay. Parabola po ito na ang opening niya ay pataas. Then, itong isang linya dito, itong points na ito, diba ito yung ating intersection point. So, ibig sabihin, meron pong line dyan na nag-cross kasi linear. Ito na po yung equation natin. Ano equation natin kanina doon? Ang equation po natin dito ay y equals x minus 1. Tapos, yung atin pong first equation, ito is y equals x cubed minus 3. Yan. Tingnan natin yung graph natin. Ayan. So, ang ating graph, isang linya, kasi linear yon, at isang parabola. Saan sila nag-intersect? Nag-intersect sila dito sa
2, 1, at saka negative 1, negative 2. Confirm po yan. Ano po ang kanilang intercepts? Ang y-intercept ay 0, negative 3. Ito yun. Then, ang x-intercept ay square root of 3, 0. Ito. And then, negative square root of 3. Thank you very much and see you on the next video.